Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa karunungan at hilig sa misteryo. Muli nating babagtasin ang landas ng sinaunang kaalaman, lalong-lalo na sa isang araw na puno ng kakaibang enerhiya at malalim na kahulugan. Ngayong araw, Oktubre 1, hindi lang kalendaryo ang lumilipat ng pahina, kundi pati na rin ang mga pintuan sa pagitan ng ating mundo at ng misteryosong realm ng mga espiritu at kapalaran. Simulan natin ang ating paglalakbay sa mga pangalan at koneksyon ng araw na ito. Sa Pilipinas, ang Oktubre 1 ay hindi lamang simula ng bagong buwan. Ito ay isang tapestry ng mga paniniwala mula sa malalim na debosyon sa mga santo hanggang sa mga bulong ng kalikasan. Ito ang unang araw ng Oktubre, ang buwan na itinatalaga sa mahal na birhen ng Santo Rosario, isang panahon ng matinding pananalangin at paghingi ng gabay. Ngunit lampas sa relihiyosong konteksto, ang araw na ito ay mayroon ding sariling himig sa ating mga pamahiin at matatandang kaalaman. Ito ang araw kung saan ang mga bakas ng panahon ng tag-ulan ay nanatili pa at ang pagpasok ng amihan ay tila bumubulong sa hangin, nagdadala ng sariwang simula at para sa mga marunong bumasa ng mga senyalis, mga babala at pangako ng kapalaran. Sa puso ng Oktubre 1, matatagpuan natin ang isa sa pinakamamahal na santa ng simbahang Katoliko, si Santa Teresita ng Batang Jesus o Saint Therese of Lisieux. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang sa araw na ito. Si Santa Teresita ay kilala sa kanyang munting daan, isang pilosopiya ng paggawa ng maliliit na bagay ng may dakilang pag-ibig. Hindi siya humingi ng mga dakilang himala, kundi ipinakita niya na ang bawat simpleng gawa, bawat sakripisyo, at bawat panalangin, kahit gaano kaliit, ay may malaking halaga sa mata ng Diyos. Sa mga mananampalataya, partikular sa Pilipinas, na may malalim na pananampalatayang Katoliko, si Santa Teresita ay dinadasalan para sa iba't ibang layunin, sa paggaling mula sa karamdaman, sa paghahanap ng tamang bukasyon or hanap buhay, sa paghingi ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok, at maging sa paghahanap ng pag-ibig o pag-aasawa. Ang kanyang pangako na magpapaulan ng mga rosas mula sa langit ay nagbibigay ng pag-asa na ang mga answered prayers ay darating na may kasamang malinaw na palatandaan, tulad ng paghahanap ng rosas sa di inaasahang lugar o pagdama ng amoy ng rosas ng walang dahilan. Ang kanyang debosyon ay nagbigay daan din sa mga lokal na tradisyon na kung saan ang mga rosas ay iniaalay sa kanyang imahe bilang tanda ng paggalang at paghingi ng biyaya. Isipin ninyo kung paano ang simoy ng hangin sa Pilipinas ay naghahalo sa mga bulong ng mga deboto, habang ang mga bulaklak ay iniaalay, isang tugon sa kanyang panawagan ng simple ngunit matinding pag-ibig. Sa isang banda, habang pinipiling bigyang pugay ang isang banal na figura, hindi rin natin maihihiwalay ang araw na ito sa mga mas sinaunang paniniwala na nagpapaalala sa atin ng mga diwata, anito, at iba pang nilalang na pinaniniwalaang gumagabay sa ating kapalaran. Ang paniniwala sa mga shower of roses ay tila nagkakaroon ng ugnay sa mga matatandang Pilipinong paniniwala sa mga gabay or mga palatandaan mula sa kalikasan o mga espiritu na nagbibigay ng sagot sa kanilang mga katanungan. Sa araw na ito, ang taning ng espiritual na mundo ay tila mas matindi, ang mga koneksyon sa nakaraan ay mas malinaw. Sino nga ba si Santa Teresita, ang tinaguriang munting bulaklak na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon? Ipinanganak siya bilang si Marie-Françoise Thérèse Martin noong Enero 2, 1873 sa Alençon, France. Ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok mula pa sa kanyang pagkabata, sa edad na 4, nawalan siya ng ina, isang pangyayari na nagmarka sa kanyang puso at nagdulot
ng matinding kalungkutan. Sa kanyang pagkabata, madalas siyang magkaroon ng matinding sakit na ayon sa kanyang sariling salaysay ay pinagaling sa pamamagitan ng ngiti ng mahal na birhen sa isang imahe. Ang karanasan na ito ay nagpalalim ng kanyang pananampalataya at nagbigay daan sa kanyang pagiging pambihirang deboto. Sa murang edad na 15, nagpahayag siya ng matinding pagnanais na pumasok sa kumbento ng Carmelite sa Lisieux, kung saan naroon na ang kanyang dalawang ate. Ngunit dahil sa kanyang murang edad, kinailangan niyang humingi ng espesyal na pahintulot. Sa isang hindi malilimutang paglalakbay sa Roma kasama ang kanyang ama, lakas loob siyang lumapit kay Pope Leo XIII upang personal na hingin ang kanyang bendisyon. Isipin ninyo ang tapang ng isang batang babae na humarap sa pinakamataas na pinuno ng simbahan upang ipahayag ang kanyang hangarin sa Diyos. Sa huli, pinahintulutan siyang pumasok sa kumbento noong Abril 9, 1888. Sa loob ng kumbento, hindi naging madali ang kanyang buhay. Nakaranas siya ng gabi ng pananampalataya, mga panahon ng matinding pagdududa at kawalan ng pakiramdam sa presensya ng Diyos. Subalit sa gitna ng mga pagsubok na ito, natuklasan niya ang kanyang munting daan, ang pagganap ng bawat simpleng gawa ng may lubos na pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Naniniwala siya na hindi kailangan ng mga dakilang gawa upang maabot ang kabanalan, kundi ang paggawa ng mga ordinaryong bagay sa pambihirang pagmamahal. Ito ang naging pundasyon ng kanyang espiritual na pamana. Sumulat siya ng kanyang autobiography na pinamagatang Story of a Soul, na inilathala pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang aklat na ito ang nagpakilala sa kanyang munting daan sa buong mundo at nagbigay inspirasyon sa maraming tao na hanapin ang kabanalan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pumanaw si Santa Teresita noong Setyembre 30, 1897 sa edad na 24 dahil sa tuberculosis. Sa kanyang kama, sinabi niya, "Nagsisimula na ang aking misyon, ang iparating ang pag-ibig sa mundo." At totoo nga, pagkatapos ng kanyang kamatayan, mabilis na kumalat ang kanyang debosyon at ang kanyang mensahe ng pag-ibig. Siya ay kinanonisa noong 1925 at idineklara bilang doktor ng simbahan noong 1997, isa lamang sa ilang kababaihan na nakatanggap ng ganitong karangalan. Si Santa Teresita ay hindi lamang isang santa, kundi isang gabay sa paghahanap ng kahulugan sa mga simpleng aspeto ng buhay, isang paalala na ang pinakamalalim na pag-ibig ay matatagpuan sa bawat munting gawa. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran, mga bulong ng tadhana na maririnig natin sa araw na ito, mga pamahiin mula sa kalikasan at araw-araw na buhay. 1. Panahon sa Oktubre 1. Kung ang umaga ng Oktubre 1 ay maliwanag at maaraw, asahan ang isang buwan na puno ng magandang panahon at kakaunting bagyo, isang palatandaan ng kalinawan sa hinaharap. Ngunit kung ito ay maulap at umuulan, maghanda para sa mas matinding pagsubok sa panahon o mga isyong kailangang harapin. Ang kalikasan mismo ay bumubulong ng kanyang mga babala. 2. Ang unang ani o bili ng buwan. Kung ang unang bunga na iyong aanihin o bibilhin sa araw na ito ay labis na masagana o napakaganda ang kalidad, ito ay isang malakas na palatandaan ng kasaganaan at biyaya para sa iyong tahanan sa buong buwan. Ito ay sumisimbolo sa pagdami ng iyong yaman at swerte. 3. Aktibidad ng mga langgam. Kung makikita mong labis na aktibo ang mga langgam sa loob ng iyong bahay o sa bakuran, hindi lamang ito palatandaan ng nalalapit na ulan, kundi isa ring babala na maging handa sa mga pagbabago. Maaaring ito ay isang paalala na mag-imbak o magplano ng maaga para sa mga hindi inaasahang pangyayari. 4. Uwak sa umaga.
Kung makakita ka ng uwak sa umaga ng Oktubre 1, mag-ingat. Sa ilang sinaunang paniniwala, ang uwak ay simbolo ng mga lihim na kaaway o mga traidor na kaibigan. Ito ay isang babala na maging mapanuri sa iyong mga kasama at mag-ingat sa mga taong may maitim na balak. 5. Paghahanap ng barya. Kung makakita ka ng barya na nakakalat at pulutin mo ito sa Oktubre 1, ito ay isang palatandaan ng hindi inaaasahang dagdag na kita o swerte sa pera. Ang baryang yon ay tila regalo mula sa kapalaran, isang hudyat ng pagdami ng biyaya. 6. Pagkahulog ng kutsara or tinidor. Kapag nahulog ang kutsara habang kumakain sa Oktubre 1, sinasabing may babaeng bisita ang darating. Kung tinidor naman, lalaki. Ito ay simpleng paalala na maging bukas ang puso sa pagtanggap ng mga bagong koneksyon o muling pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay. 7. Pagkatisod, pagpasok ng bahay. Kung matisod ka sa unang hakbang mo papasok sa iyong tahanan sa araw na ito, mag-ingat. Ito ay maaaring babala ng maliliit na aberya o hindi pagkakaunawaan sa loob ng bahay. Magdoble ingat sa iyong mga aksyon at salita upang maiwasan ang anumang gulo. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay may malalim na kahulugan, tila mga mensahe mula sa kabilang dimensyon. Mga rosas. Dahil sa koneksyon kay Santa Teresita, ang rosas sa panaginip ay simbolo ng grasya, pag-ibig at mga panalangin na sinagot. Ang pulang rosas ay nagpapahiwatig ng matinding pag-ibig at pagsinta. Ang puting rosas ay kalinisan at kapayapaan. Kung may tinik, nangangahulugan itong ang biyaya ay may kasamang pagsubok, ngunit ang pag-ibig ay magtatagumpay. Tubig. Ang malinis at malinaw na tubig ay nagpapahiwatig ng kalinawan ng isip, bagong simula at mabuting kapalaran. Ngunit ang maulap o maduming tubig ay nagpapahiwatig ng mga hamon, pagdududa at emosyonal na kaguluhan na kailangang linawin. Mga bata. Sumisimbolo sa inosensya, bagong proyekto o mga pangarap na nagsisimula pa lamang. Maaari ding mga hulugan ng vulnerability at ang pangangailangang pangalagaan ang iyong inner child. Ang masayang bata ay senyales ng pag-asa. Ang umiiyak na bata ay pangangailangan ng pansin o pagpapagaling. Umaakyat o bumababang hagdanan. Ang pag-akyat ay nagpapahiwatig ng pag-unlad, tagumpay, at paglago sa personal o profesional na buhay. Ang pagbaba naman ay maaaring magpahiwatig ng pagsubok, pagbabalik tanaw sa nakaraan o isang panahon ng introspeksyon bago ang panibagong pag-akyat. Paglipad. Sumisimbolo sa kalayaan, ambisyon, at ang pagnanais na makalaya mula sa mga limitasyon. Kung nakakalipad ka ng madali, ikaw ay may kontrol sa iyong buhay. Kung nahihirapan, maaaring may mga balakid sa iyong mga pangarap. Ang mga isinilang sa Oktubre 1. Ang mga isinilang sa araw na ito ay pinagkalooban ng kakaibang karakter at tadhana. Sila ay madalas na may malalim na pag-unawa sa buhay, mayroong likas na empatya at may puso para sa kapwa. Sila ay matatag at mapagpasensya tulad ng mga tagapagtanggol ng munting daan ni Santa Teresita. Bagamat maaari silang makaranas ng mga hamon sa murang edad, ang kanilang pananampalataya at determinasyon ang magiging sandata nila upang malampasan ang lahat. Sila ay malikhain, mapanuri, at madalas ay may kakayahang makita ang kagandahan sa mga simpleng bagay. Mayroon silang angking talino, ngunit hindi ito ipinagyayabang. Sa halip, ginagamit nila ito upang maglingkod at magbigay inspirasyon sa iba. Ang kanilang presensya ay tila nagdudulot ng kapayapaan at pag-asa sa mga nakapaligid sa kanila. Mga iminengki sa araw na ito. Ngayong Oktubre 1, ipinagdiriwang din natin ang mga nagtataglay ng mga pangalang tulad ng Teresa, Remigio, Julia, Ariel, Martin,
at Christine. Sa mga pangalang ito, bigyang pansin natin ang mga nagngangalang Teresa or Teres. Ang mga nagtataglay ng pangalang ito ay pinaniniwalaang may angking kabaitan, malalim na pag-ibig at isang tahimik na lakas. Sila ay may kakayahang maging ilaw sa dilim, pinagsasama ang kanilang pagiging sensitibo at ang kanilang di natitinag na pananampalataya. Mayroon silang likas na kakayahang magbigay ng ginhawa at pag-asa at madalas ay gumaganap bilang mga tagapamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan. Ang kanilang buhay ay patunay na ang pinakamalaking impluensya ay nagmumula sa pinakasimpleng pag-ibig. Ngayon, dumako tayo sa mga ritual at tradisyon na dapat gawin upang yakapin ang mga biyaya ng araw na ito at ilayo ang sarili sa mga malas. Mga tradisyon at ritual na dapat gawin sa Oktubre 1. On, ang panalangin ng Shower of Roses para kay Santa Teresita, layunin upang hilingin ang intersesyon ni Santa Teresita para sa mga partikular na intensyon at makatanggap ng mga tanda ng kanyang biyaya tulad ng mga rosas na bumubuhos mula sa langit. Ito ay para sa paggaling, paghahanap ng bokasyon o anumang nais ng puso. Ano ang kailangan? Isang imahe o larawan ni Santa Teresita, isang sariwang rosas, mas maganda kung puti o rosas ang kulay, at isang tahimik na lugar. Kailan at paano gawin? Maaaring simula ng isang siyam na araw na nobena sa Setyembre 23 na magtatapos sa Oktubre 1 o sa mismong Oktubre 1 upang humiling ng mga biyaya para sa buong buwan. Sa umaga, sa isang tahimik na sulok ng iyong tahanan, ilagay ang sariwang rosas sa harapan ng imahe ni Santa Teresita. Magnilay-nilay sa kanyang munting daan ng paggawa ng lahat ng may pag-ibig. Bigkasin ang sumusunod na panalangin ng may buong puso. Panalangin. O munting Teresita ng Batang Jesus, pakipili po ako ng isang rosas mula sa hardin ng langit at ipadala ito sa akin bilang mensahe ng pag-ibig. Hilingin mo po sa Diyos na ipagkaloob sa akin ang biyaya na labis kong ninanais. Sabihin ang iyong intensyon. Tulungan mo po ako na laging tularan ang iyong munting daan ng kabanalan. Amen. Ano ang gagawin? Pagkatapos, hayaan ang rosa sa altar o sa harap ng kanyang imahe sa buong araw. Habang lumilipas ang mga araw, maging bukas ang iyong mga mata sa mga palatandaan. Isang amoy ng rosas na biglang lilitaw o isang di inaasahang paghahanap ng rosas. Ito ay mga rosas na ipinapadala ni Santa Teresita bilang tanda ng kanyang intersesyon at pagmamahal. Panatilihin ang pananampalataya at pagtitiwala. 2. Pag-aalay ng bulaklak para sa proteksyon at biyaya sa bahay. Layunin. Upang anyayahan ang kapayapaan, kasaganaan at proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya at masasamang espiritu sa iyong tahanan. Ano ang kailangan? Sariwang bulaklak tulad ng rosas, sampagita o anumang mabangong bulaklak na matatagpuan sa inyong lugar. Isang malinis na florera at isang tahimik na lugar na maaaring magsilbing pansamantalang altar or focal point. Kailan at paano gawin? Sa umaga ng Oktubre 1, pagkatapos mong maglinis ng bahay, ilagay ang mga sariwang bulaklak sa florera at ilagay ito sa isang prominenteng lugar sa iyong tahanan, tulad ng iyong altar, hapagkainan o sala. Habang inilalagay ang mga bulaklak, bumulong ng isang simple ngunit taimtim na panalangin, humihiling ng proteksyon mula sa lahat ng uri ng kapahamakan at inaanyayahan ang positibong enerhiya at biyaya sa loob ng iyong tirahan. Maaari mong sabihin, mga bulaklak na sariwa, pumasok kayo sa aking tahanan. Dalhin ninyo ang kapayapaan, pagmamahal at biyaya. Ilayo ninyo ang lahat ng masasamang espiritu at negatibong enerhiya. Salamat, salamat,
Salamat. Ano ang gagawin pagkatapos? Hayaan ang mga bulaklak na manatili sa florera hanggat sila ay sariwa. Sa bawat araw, ang kanilang presensya ay magsisilbing paalala ng iyong intensyon at ng patuloy na daloy ng biyaya sa iyong tahanan. Kapag nalanta na ang mga bulaklak, pasalamatan sila at itapon ng may paggalang marahil sa lupa kung saan sila ay muling magiging bahagi ng kalikasan. 3. Ritual ng unang ani o unang bili para sa kasaganaan. Layunin upang tiyakin ng patuloy na kasaganaan, biyaya sa pananalapi at sapat na pagkain para sa iyong pamilya sa buong buwan. Ano ang kailangan? Isang maliit na bahagi ng unang ani na iyong matatanggap o mabibili sa Oktubre 1, maaaring isang prutas, gulay, isang dakot ng bigas, o kahit anong unang produkto na dumating sa iyong kamay, at isang malinis na plato o lalagyan. Kailan at paano gawin? Sa umaga ng Oktubre 1, pagkatapos mong makakuha ng iyong unang ani o makabili ng unang produkto para sa buwan, ilagay ito sa malinis na plato. Ilagay ang plato sa isang lugar na madaling makita sa iyong kusina o sa iyong altar. Mag-alay ng isang taimtim na panalangin ng pasasalamat para sa kasaganaan na iyong natatanggap at hilingin ang patuloy na biyaya sa iyong kabuhayan at sa iyong pamilya. Maaari mong sabihin, "Salamat sa biyayang ito, O Panginoon, kapalaran. Naway ang una kong anihin, bilhin, ay maging tanda ng patuloy na kasaganaan at biyaya sa aking tahanan at sa aking pamilya sa buong buwan ng Oktubre. Naway hindi kami mawala ng pagkain at pag-asa." Amen. Ano ang gagawin pagkatapos? Pagkatapos ng panalangin, ibahagi ang unang ani na ito sa iyong pamilya, lalo na sa panahon ng inyong almusal o tanghalian. Ang pagbabahagi ay sumisimbolo sa pagkalat ng biyaya at ang pagkakaisa ng pamilya sa pagtanggap ng kasaganaan. Mga kulinaryang tradisyon ng araw. Bagamat walang espesyal na putahe na direkta kay Santa Teresita, ang simula ng Oktubre ay kadalasang sinasalubong sa Pilipinas na may mga pagkaing nagpapahiwatig ng pagkakaisa, kasaganaan, at matamis na buhay. Kakanin. Ang mga kakanin tulad ng puto, kutsinta, at sapin-sapin ay popular. Ang kanilang pagiging malagkit ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng pamilya at ang pagdikit ng swerte at biyaya sa inyong buhay. Ang kanilang tamis ay nagpapahiwatig ng matamis na kapalaran. Mainam na maghanda ng kahit isa sa mga ito at ibahagi sa pamilya at kapitbahay para kumalat ang biyaya. Ginataang gulay. Mga gulay na niluto sa gata ng niyog. Ang gata ay sumisimbolo sa kasaganaan ng ating lupain at ang mga gulay ay nagpapahiwatig ng kalusugan at sariwang buhay. Ito ay isang masustansyang pagkaing nagpapakita ng pagmamahal at pangangalaga sa pamilya. Sabaw, soup. Isang mainit na sabaw tulad ng tinola o sinigang ay nagbibigay ng ginhawa at nagpapakita ng pag-aalaga. Ito ay sumisimbolo sa pagpapalakas ng katawan at kaluluwa, handa sa anumang hamon ng buwan. At ngayon, dumako tayo sa mga mahahalagang pagbabawal ng araw. Mga bagay na hindi dapat gawin upang hindi mag-imbita ng malas o kapahamakan sa iyong buhay at tahanan. Mga pangunahing pagbabawal sa Oktubre 1. Huwag magwalis sa gabi. Ito ay isa sa pinakamatandang pamahiin sa Pilipinas. Ang pagwawalis sa gabi, lalo na sa unang araw ng buwan, ay pinaniniwalaang nagtataboy ng mga swerte at biyaya na pumasok sa inyong tahanan. Ayon sa paniniwala, ang mga biyaya ay dumarating sa gabi at kung kayo ay magwawalis, kayo mismo ang magtataboy nito. Ang paglabag dito ay nangangahulugan ng pag-imbita ng kahirapan at kawalan
sa buong buwan. O huwag magpahiram ng pera o mahalagang bagay. Ang pagpapahiram ng pera o anumang mahahalagang gamit sa unang araw ng buwan ay pinaniniwalaang magpapahiram din ng iyong sariling swerte at kakayahang umakit ng kayamanan. Ito ay tulad ng pagpapaalis ng iyong sariling magnet sa swerte. Kapag kailangan talagang magpahiram, humingi ng kahit maliit na token o tanda bilang pambayad upang hindi mawala ang iyong swerte. Kung hindi, asahan ang pagkakagipit sa pananalapi sa mga susunod na araw. 3. Iwasan ang pag-aaway o negatibong usapan. Ang simula ng buwan ay dapat puno ng positibong enerhiya at pagkakaisa. Ang pag-aaway, pagmumura, o anumang negatibong usapan sa loob ng tahanan ay pinaniniwalaang mag-iiwan ng malas at patuloy na kaguluhan sa buong buwan. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay dapat lutasin ng mahinahon at may respeto. Ang paglabag dito ay magdudulot ng patuloy na alitan at mabigat na enerhiya sa inyong pamilya. 4. Huwag magupit ng kuko o buhok sa gabi. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang paggupit ng kuko o buhok sa gabi, lalo na sa simula ng bagong cycle tulad ng Oktubre 1, ay nagpapaikli ng buhay o umaakit ng masasamang espiritu at karamdaman. Ito ay itinuturing na gawa ng pagiging vulnerable. Ang pagputol ng parte ng katawan ay parang pagputol din sa iyong sariling life force. Gawin ito sa araw at ilayo sa gabi. 5. Iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay o malaking desisyon. Maliban kung napakahalaga at hindi maiiwasan, iwasan ang malalayong paglalakbay o paggawa ng mga malalaking desisyon sa Oktubre 1. Ang unang araw ng buwan ay para sa pagpaplano, pagmumuni-muni at pag-anyaya ng magandang enerhiya. Ang biglaang pagbabago o malalaking hakbang ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang komplikasyon at balakid sa buong buwan. Mainam na manatili sa bahay at mag-ipon ng enerhiya para sa buong buwan. 6. Huwag bastusin ang kalikasan o ang mga espiritu nito. Sa mga lugar na rural o kahit sa mga lunsod, ang paggalang sa kalikasan ay mahalaga. Iwasan ang pagpuputol ng puno, pagtatapon ng basura kung saan-saan, o pagistorbo sa mga likas na pormasyon nang walang pahintulot mula sa pinaniniwalaang nakatira doon, tulad ng nuno sa punso o diwata. Ang pagsuway dito ay maaaring magdulot ng matinding malas o sumpa mula sa mga nilalang na ito, na maaaring humantong sa karamdaman o sunod-sunod na kamalasan sa pamilya. Sepyo, iwasan ang walang kabuluhang pangako o gawa. Ang mga salita at gawa ay may kapangyarihan. Ang paggawa ng mga pangako na hindi mo kayang tuparin o pagganap ng mga ritual ng walang puso sa Oktubre 1 ay pinaniniwalaang magdadala ng kawalang katapatan at hindi pagtupad sa mga pangarap sa iyong buhay. Magiging walang saysay ang iyong mga pangarap at intensyon kung hindi ito sinasamahan ng taos-pusong hangarin, maging tapat sa iyong sarili at sa iyong mga salita. 8. Huwag iwanan ang mga pinto at bintana na nakabukas ng pabaya sa gabi. Lalo na sa unang gabi ng buwan, pinaniniwalaan na ito ay nagbibigay daan sa mga masasamang espiritu o malas na makapasok sa iyong tahanan. Tiyakin ang kaligtasan ng iyong tahanan at simbolikong isara ang lahat ng pintuan laban sa anumang negatibong enerhiya. Ito ay parang pagsisil ng iyong bahay laban sa mga hindi ka nais na bisita mula sa iba't ibang dimensyon. Ang paglabag dito ay nag-aanyaya ng hindi ka nais-nais na enerhiya na manirahan sa inyong tahanan. Sa huling sandali ng ating paglalakbay, tandaan ninyo, ang bawat araw ay isang regalo at bawat simula ay puno ng posibilidad. Naway ang kaalamang ito ay maging gabay ninyo upang yakapin ang swerte, iwasan ng malas, at lumikha ng isang buhay na puno ng biyaya at kapayapaan. Magtiwala sa inyong intuisyon,
igalang ang mga tradisyon, at laging kumilos ng may pag-ibig. Hanggang sa susunod na pagkikita, naway pagpalain kayo ng mga misteryo ng ating mundo.